Magandang umaga po mga boxing fans natin dyan. Kumusta po? At for today's video mga idol, panoorin natin at magbigay tayo ng reaction dito sa video ni Atty. Tolentino, ng ating batikang analyst. Dito sa video niya na ang bagong alas ni Casimero. Ano nga ba ang alas ni Casimero? So panoorin natin mga idol. Don't forget to like and subscribe kay Atty. Tolentino mga lodi, ang ating batikang analyst. Malupit ang sinabi niya dito mga idol. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, pag-usapan natin ang pinaka-latest development sa karera ng ating dating multi-weight division world champion, Jonrel Casimero. Kamakailan pumirma ng bagong promotional contract itong si Casimero. In particular, siya pumirma ng kontrata under the Japan-based Kameda Boxing Promotions. Ito po yung 3150 times Lush Bomu Promotions ni Koki Kameda at ng kanyang pamilya. Pag-usapan natin dito sa Boxer Shorts, ano ang impact ng development na ito sa karera ni Jonrel Casimero. Ano ang maaaring itulong sa kanya ng Kameda Boxing Promotions? Ano ba ang reputasyon nitong boxing promotional outfit na ito? At sino ang ating napupusuan na maaaring makalaban ni Jonrel Casimero kung sakali mang tuloy na ang kanyang pagbabalik sa boxing ring? Tama. Lahat ng yan sa usapang kwadro alas dito lamang sa Boxer Shorts. Ay, sunto ka na. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Heto't pag-usapan natin ang pinaka-latest news sa karera ng ating former 3 Division World Boxing Champion Jonrel Casimero. Alam niyo mga kaibigan, hindi araw-araw ay kumakatok ang oportunidad sa ating mga pintuan. Tama. Hindi araw-araw tayo nabibigyan ng pangalawa o ikatlong pagkakataon para maiayos ang ating mga pagkakamali sa ating buhay. Tama. At maging sa ating karera. Itong promotional contract na pinirmahan ni Jonrel Casimero with the Japan-based Kameda Boxing Group, ito'y bagong oportunidad na kumatok sa kanyang pintuan. Ito yung bagong pag-asa para maiayos niya ang kanyang boxing career. Tama. Hindi ito regular na nangyayari sa isang individual gaya ng aking sinabi. Kaya napakaswerte ni Jonrel Casimero na wag na niyang pakawalan itong maaaring last chance niya to good on his boxing career. Sapagkat sayang mga kaibigan, imagine with all the distractions, with all the weight issues, naging 3 Division World Boxing Champion pa rin si Jonrel Casimero. Lalo na kung siguro walang distraction. Hopefully, hindi pa huli para maiayos with this new promotional contract with the Kameda Boxing Group. Ito pong boxing promotion na ito, na base sa Japan, ay pinamumunuan ng magkapatid na si Koki Kameda at si Daiki Kameda. Sila po yung dating mga World Boxing Champions mula sa Japan. Itong si Koki Kameda, medyo may reputasyon ito na bad boy. Nung siya World Boxing Champion, nakilala siya sa pagiging bad boy, flamboyant, medyo maangas. May mga allegation ng game fixing sa kanya. Meron pang insidente kung saan si Daiki Kameda ay nasuspend sapagkat binigyan ng instruction ni Koki Kameda yung kapatid niya na sikuhin sa mata yung kanyang kalaban. So may pagka-unsportsmanlike mga kaibigan. Medyo may excess baggage itong si Koki Kameda. But like I said, this may be a case of, it takes a bad boy to know a bad boy. Kasi may konting bad boy reputation din itong si Jonrel Casimero, quote and unquote. So kumbaga, madaling sabihin ni Kameda, bad boy din ako, Jonrel. Wag yan, alam ko yan. Huwag mong gawin yan, alam ko yan kasi ginawa ko rin yan. Kumbaga, sabi ko nga, it takes a bad boy to know a bad boy. So inaway baka makabuti rin kahit papano yung kanilang collaboration mga kaibigan. Pero importante dito ay makare-enter si Casimero sa Japan boxing scene. Sapagkat dito po sa ating rehiyon mga kaibigan, number 1 hotbed ngayon ng boxing sa ating rehiyon, itong Japan. Tama. Hitik na hitik ang mga boxing activities sa Japan.
In fact, Japan is experiencing yung parang pinaka-golden era nila sa boxing. Napakarami nilang napoproduce the World Boxing Champions lately at karamihan dito ay dekalidad. Katulad na lamang ng undisputed Junior Featherweight King, si Naoya the Monster Inoue. Nandyan din si Junto Nakatani. These are very good boxers who are cracking the international market. Hindi lang limited sa Japan ang kanilang popularity. So napakaganda for General Casimero to re-enter itong Japan boxing scene. Maganda magbayad at maganda ang atmosphere sa nasabing lugar. Alam niyo mga kaibigan, importante itong kontrata nito sapagkat sa totoo lang, mula nung matanggalan si Casimero ng kanyang huling kampyonato, yung WBO Bantamweight title, noong 2022, ito po ay tinanggal sa kanya ng WBO because of the weight issues na kanyang kinaharap kontra kay Paul Butler. Yun yung laban na hindi natuloy-tuloy, hindi matuloy sapagkat sa mga weight issues ni Casimero. At napika na ang WBO, tinanggalan siya ng corona. From 2022 until 2025, nanalo pa rin naman si Casimero. But he's not getting closer to a world title shot. In fact, parang bumababa pa ang kanyang ranking. Kasi nga, with the decision of the WBO to strip Casimero of the title, ay kumalat na yung kanyang reputasyon na huwag niyo i-promote yan. May problema sa timbang yan. Masasayang lang ang pera ninyo. So kumalat yung reputasyon na yon. At lalo pang nadagdagan ito sapagkat noong October 2024, lumaban si Casimero sa Japan, ni-knockout niya si Saul Sanchez, napakaganda, pero nagkaroon muli siya ng weight issues. At yung Japan Boxing Commission, pinatawan na siya ng 1-year ban sa paglaban sa Japan. So, hindi makalaban si Casimero. Bagamat sa Japan lamang yon, mukhang siyempre, ibang promoter, yun ang warning sa kanila na huwag na kayong makipag-negotiate dito dahil magulong kausap yan. Hindi yan sisipot sa tamang timbang pagdating ng laban. So, in a way, mga kaibigan, bagamat nananalo pa rin si Casimero, tila baga walang kompas ang kanyang karera. Ibig sabihin, walang direksyon. Walang direksyon. And at age 36, hindi na kailangan yung ganitong sitwasyon. Kinakailangan na niya magkaroon ng konting clarity as far as the direction of his career, of his boxing career is concerned. So napakalaking bagay itong pagpasok ng Japan-based boxing group, the Kameda Boxing Group. Very, very important ito mga kaibigan. Ngayon, hindi pa basta-basta makakalaban si Casimero. Gaya ng aking sinabi, meron pa siyang 1-year ban. Ini-expect ng marami na aabutin ito by October 2025, mag-expire o maring i-lift na by that time ng Japan Boxing Commission. Nandyan ang Kameda Group, very influential, very active sa Japan boxing scene. They can put in a good word. Kung kakarguhin na nila si Casimero, sasabihin nila, marahil, okay na to, sagot na namin tong Pinoy boxer na ito. I-lift niyo na yung ban sapagkat igagarantiyan na namin that he will show up in shape sa kanyang susunod na laban dyan sa Japan. Nandiyan na yung Kameda Boxing Group. Tama. So, kinakailangan ma-lift yung nasabing 1-year ban, hopefully by October 2025, bago tuluyang makipag-negotiate si Casimero sa panibagong laban. Ngayon, kung sino ang susunod na makakalaban ni Casimero, kung sino sa tingin natin na magandang laban sa kanya, sa kanyang pagbabalik sa boxing ring, ayan ang ating pag-uusapan sa next chapter ng Boxer Shorts. Grabe, no? At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan, gaya ng aking sinabi, by October 2025, ini-expect natin na ililift na ng Japan Boxing Commission yung 1-year ban na ipinataw nila kay General Casimero in October 2024. Casimero will be re-entering the Japanese boxing scene with the help of his new promotional group, ang Kameda Boxing Group. Ngayon, ang tanong, sino ang gusto nating makakalaban ni Casimero sa kanyang muling pagbabalik sa boxing ring? Ako, ang aking napupusuan at palagay ko kayo rin, ang gusto natin ay yung knockout artist, yung 2-weight division former world champion ng Tijuana, Mexico, si Luis Neri. Gandang laban yan, Neri versus Casimero, sapagkat kapwa may lakas ng suntok ang dalawa at talagang walang masyadong emphasis sa defense. Parehong hataw ang gusto ng dalawang boksingero.
Now, si Luis Neri, mga kaibigan, muntik na niyang ma-knockout si Naoya Inoue nung sila nagharap last year, 2024. Na-knockdown niya early in the fight itong si Naoya Inoue. Bagamat nakatayo si Inoue and eventually binugbog niya itong si Luis Neri, abay, pinakita ni Neri sa laban na yon na nandun pa rin talaga yung kanyang knockout power, which makes him a constant threat sa anumang laban. Ngayon, Neri Casimero in Japan, marami ang may intriga kung kayang lampasan ni Casimero yung naging performance ni Inoue kay Luis Neri. The idea here is that kung malalampasan ni Casimero, mas maganda ang kanyang performance kontra kay Neri, ay napag-uusapan ng mga Japanese boxing fans. It will create a buzz and eventually, hopefully, a clamor. Pag nakarating kay Inoue, abay, sabihin ng mga Japanese boxing fans, gusto namin makita yung Casimero versus Inoue. So, ayan mga kaibigan, very interesting development ito pag nagkataon para kay Johnwell Casimero. Now, itong laban na ito, abay, parang ilagay mo na lang si Casimero at saka si Neri sa loob ng drum. Ganun kaliit ang ring. Parang doon na sila magbibigwasan, mga kaibigan. Walang atrasan ito at bakbakang umaatikabo. Parehong unconventional ang style. Plus, may magandang backstory itong Casimero versus Neri. Kasi sila kapwa na ban sa Japan. Hindi sila big in Japan. Sila ay parehong ban in Japan. In fact, si Neri even drew an indefinite or lifetime ban mula Japan dahil nga constantly overweight, plus may allegations of paggamit ng performance-enhancing drugs. Tama. So he drew a lifetime ban sa Japan. Inalis lang ng Japan nung umusbong na si Inoue at nakita nilang pwedeng bugbugin ni Inoue si Neri para maturuan ng leksyon. Ay muntik nang mag-backfire dahil muntik na nga ma-knockout ni Neri si Inoue. So ayan ang istorya. Yun nga lamang, you talk Casimero, you talk Neri, parehong may conditioning issues ang dalawa. Parehong may constant weight issues. So malamang catch weight ang labang ito kung sakaling matuloy. At the end of the day, mga kaibigan, napaka-importante ng pagbabalik na ito ni Johnwell Casimero sapagkat this time tutulungan na siya ng Kameda Boxing Group. Pero dapat yung pagtitiwala na ito ng Kameda Boxing Group dapat suklian ni Casimero by getting himself in shape, by taking away this agam-agam sa kanyang conditioning. Tama. Kasi si Manny Pacquiao nga, 4 na taon na hindi lumalaban. Pagbalik sa boxing ring, pasok sa 147 pounds. That is discipline. Kailangan ipakita yan ni Casimero. Makonvince niya ang Kameda Boxing Group na wala na yung weight issues na yan. Handa na akong lumaban ng todo-todo. Kailangan yan sapagkat pag ito'y nabulyaso pa rin, naku, yari, talo tayo, mga Pinoy boxing fans. So like I said, itong bagong kontrata ni Johnwell, mga kaibigan, maling ito na ang huling pagkatok ng oportunidad sa kanyang pintuan. Maring ito na ang huli na pag-asang ibibigay sa kanya na maiayos ang kanyang boxing career. Maring ito na ang huling baraha para kay Johnwell Casimero. At kung ito na nga ang huling baraha, ay sana huwag joker ang maging huling baraha. At sa halip, tunay na kwadro alas. At yan, mga kaibigan, ang buod ng Boxer Shorts for today, ang ating analisiya sa latest development sa karera. So yun po mga idol, narinig natin lahat mga idol, no, na ito'y napakagandang opportunity dito kay Cuadro Alas Casimero. So alam naman natin ang problema ni Casimero, yung weight issue talaga. Yung mga nagsasabi na hindi na problema yung timbang, well, tanungin mo sarili mo. Well, ako ay isang Casimero fans talaga. Ang problema talaga nila ay weight issue ni Casimero. Mula pa noon. Kaya guys, sinabi natin, kailangan ng disiplina, kailangan na magkaroon ng strength conditioning coach o dagdag coach or nutritionist para makamonitor kay Cuadro Alas habang nagtitraining at masiguradong makuha ang tamang timbang, lalong-lalo na, no, dito sa featherweight division. Mari siguro sinabi natin na kaya naman kasi 126 pounds. Ganon din ang sinabi nila dati na sa 122 kaya yan. Pero pagdating sa timbangan,
iyak. Kaya na sinabi natin mga idol, yung opportunity ay hindi nasayangin ni Cuadras Casimero. Although, naging 3 Division World Champion naman siya, okay naman yun yung karera niya, pero siyempre, ito ay isa sa tinatawag nating isa rin ito na magkakaroon siya ng another magiging 4 Division World Champion kung sakali. Kaya ang problema lang ni Casimero, makuha niya ang tamang timbang, kung ano man ang timbang na kanyang ipapakuha. Sa 122 o 126 ba? Kasi sayang, ganun sinabi natin, sabi ni Atty. Tolentino, sana ay hindi joker ang kanyang huling baraha ngayon. Yung alas talaga, yung kwadro alas na baraha. Dahil kapag ka maging joker, hindi matuloy yung laban, o mari matuloy, o maban uli, or alam niyo mga idol. So, gaya sinabi natin, once na hindi makuha ni Casimero ang timbang, kagaya nung nakaraan, ganun din. Siya din ang nagsasuffer, hindi siya nakalaban. So tayo mga boxing fans, hoping tayo na itong Kamida promotion, magkaroon sila o mahigpit sila sa training ni Casimero at siguraduhin makuha ang tamang timbang ni Casimero. So kayo mga idol, ano masasabi niyo sa sinabi ni Atty. Tolentino at sa ating reaction video? Hopefully ay mapanood niyo itong mga idol. So comments down below na lang mga idol, at sana huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe dito kay Atty. Tolentino sa kanyang video mga idol. Maraming salamat. Yan ang ating mga malulupit na analyst, Atty. Tolentino mga idol, at ang nag-iisang angas ng Pinas, John Well Casimero. Abangan natin ang kanyang pagpapalik. Maraming salamat mga idol.